Ito, chicken farming. Tuloy lang natin yung Q&A. Itong isang tanong dito ay galing kay Pilipog. Iniwan niya sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Ang tanong niya, Sir, tanong ko lang po. Yung days old ko, sir, na-vaksinan ko directly ng Newcastle disease Lasota. Pwede ko po bang injikan ng Newcastle disease B1B1? Kasi akala ko po, B1B1 ang naibigay ng Agrivet, sir. Salamat po, taga-subaybay po ako. Baguhan po ako, salamat. So, ayan. So, in short, ang sitwasyon ni Pilipog, nagkamali yung Agrivet, no? B1B1 ang binibili niya, binigay naman nitong Agrivet ay Lasota. No? Parehas nga silang Newcastle pero hindi parehas yung strain. By the way, my name is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. So, una, ganito ha. Bago ko sagutin ang tanong mo, Pilipog, kung pwede bang ibigay mo pa yung B1B1 after mong maibigay ang Lasota, bago natin talakayin yan, ito muna. Generally speaking, pag bumibili kayo ng mga vaccine, maliliit lang kasi ang mga vial niyan eh, lalagyanan, yung bote. Minsan nga, nakasalamin na ako minsan. Medyo hirap pa akong basahin yung mga fine prints, no? So, ang recommendation ko ganito. Pag bumili kayo, basahin nyo pa rin yon. Kasi bibigay sa iyo ang vaccine ng, minsan naka-plastic na, meron lang siyang ice pack. Basahin nyo pa rin. Kasi hindi nyo minsan maiiwasan na yung mga sales boy, sales lady, cashier ng mga Agrivet stores ay iniisip nila hindi big deal, no? Pag nabasa nila yung ND o kaya Newcastle, akala nila okay, ito rin yun, B1B1, Lasota, same lang siguro to eh. Mayroon naman silang word na Newcastle sa unahan. Newcastle disease, no? Hindi sila same. Kwento rin yan ng mga attendees ng seminar ko dati. Sinasabi sa akin na kasi ang payo ko, pag bumibili kayo ng B1B1, kailangan may nakasulat na plus IB o kaya with IB. Anong ibig sabihin ng IB? Infectious bronchitis. Wag lang yung plain na B1B1. Wag lang yung plain na Lasota. Kailangan plus IB or with IB. Minsan binibigyan daw sila, binibili with IB, binibigay yung plain na B1 o kaya plain lang na Lasota. Big deal kasi para sa akin yon, no? Kasi doon sa 5 bakunang parte ng aking immunization program, 3 doon yung may mataas na progeny effect. Sa mas simpleng salitaan, 3 sa 5 bakuna ang mayroong proteksyong na ipapamana sa offsprings ng mga babaeng manok. Aling 3 bakuna ito? Ito yung Newcastle disease B1B1, ito yung Newcastle disease Lasota, plus yung infectious bronchitis vaccine. Yung NDB1B1 plus IB, 2-in-1 yon. Yung Lasota with IB, 2-in-1 din yon. Kaya, wag lang plain. Wag lang plain na B1, wag lang plain na Lasota with IB na. Mahal nga lang siya na dadagdag ka ng mahigit 200. No? Pero maganda ng protected ang mga alaga natin, lalo pat yung mga vaccines na mayroong strong or high progeny effect na ipapamana. Ayan. Na-segue ko lang yon kasi base sa karanasan ko din, no? Hindi lang sa kwento ng mga kliyente ko, base rin sa karanasan ko, may ganon, no? Minsan kasi may mga cashier, sales boy, sales lady na akala nila they can actually easily let that go, na parang simple lang naman po yan eh, pare-parehas lang naman na bakuna yan. Kung pare-parehas yan, hindi na sila magsasayang ng tinta, di ba? Naisulat yung plus IB o kaya with IB. Nilagay yon kasi hindi sila same. Hindi sila same lang. Sige. Okay, Pilipog, sasabihin na tinatanong mo sa akin. Nandun na tayo, nagkamali ang Agrivet. No? At nakauwi ka na. No? Tapos tinamad ka ng isoli yan. No? So, anong gagawin? Ibibigay pa rin ang Lasota. Ngayon, kung ibibigay mo ang Lasota, please make sure na edad 2-week-old na sila. Kung day-old pa lang, huwag mong ibibigay ang Lasota. No? Baka hindi nila kayanin pa. So,
palipasin mo muna ang 2 weeks. 2-week-old, eksaktong 2-week-old, ibigay mo na yan. Intraocular yan or nasal. Yan ang route of administration na po pwede. Okay, ngayon natapos mo lang ibigay ang Lasota. No? Sana with IV. No? Yung nabili mo, ano? Sayang naman. No? Kung nagkamali na sila ng bigay, tapos hindi pa with IV. Sayang opportunity. But anyway, kaysa naman sa hindi siya vaccinated, no? Siguro sa susunod na batch na lang doon natin na ipanigurado na lang at iwasto. Now, naibigay mo na kasi ang Lasota. Ang tanong mo ngayon, balak mong bumili ng B1 at ibigay, pwede kaya yon? Ayun ang tanong mo sa akin. Hindi naman mangingisay ang manok kahit patakan mo siya ng B1 kahit na nauna ang Lasota kaysa sa IB. At kahit ipatak mo pa ang B1 sa isang taon ng edad, hindi naman mangingisay ang manok. No? Yun nga lang, sayang. Bakit? Kasi yung strain, yung sakit na B1 ng Newcastle disease, no? B1 type, B1 strain, yan ibig sabihin ng B1, no? Hindi yan yung mga saging na B1, B2. Okay. So, mas susceptible ang manok sa kanyang first 1 to 2 weeks against the Newcastle disease, B1 type, B1 strain na viral infection. Doon siya susceptible. Doon lang siya parang, gamitin ko na yung salitang doon lang siya tinatablan. No? Para mas maintindihan na lang niyo, pinasimple ko na lang, no? Pero hindi talaga yon. Kung magiging technical tayo, hindi dapat gamitin yung tinatablan. Pero para lang maintindihan ng pangkaraniwang tao, sige. Doon siya tinatablan ng B1 type, B1 strain sa first 7 to 14 days. Ngayon, kung lampas 14 days na yan, hindi na siya ganun ka vulnerable or susceptible doon sa type and strain ng Newcastle disease na B1 nga. Okay? Kaya, it's no longer economical. So, kumbaga, parang sayang na lang ang gastos kung B1 mo pa yan. Lipas na siya doon sa moment na. Kumbaga, nalampasan na niya, na-overcame na niya. No? Nalampasan, napagtagumpayan na niya yung edad, kung kailan siya mas mataas ang chance na magkasakit. Dulot ng Newcastle disease, B1 type, B1 strain. Okay, gets nyo ngayon. So, wag nang ibigay yon. Okay? Iba naman ang kaso kung halimbawa ay como sa vaccination program ko, nauuna ang Fowlpox, doon pa lang susunod ang Coryza pagkatapos ng Fowlpox. Kung naman naiuna mo ang Coryza, no? Dahil late mo nang nalaman na ganun pala ang vaccination program at gusto mo akong gayahin, wala namang problema kung ipa-Fowlpox mo siya after ng Coryza. Kasi magkaiba yun no? Magkaiba yung Coryza at saka Fowlpox vaccine. Dito kasi sa tinatanong mo naman, Pilipo, Newcastle disease pa silang pareho na viral infection, magkaibang type and strain nga lang. Okay? So, in short, ang straight cut na sagot sa tanong mo, Pilipo, huwag mo nang ibigay yung B1. Kung lampas 2 weeks na sila at napatakan mo naman na ng Lasota, iwasto na lang natin sa susunod na batch ng mga sisiw natin, no? Para nasusunod yung programa natin, makukuha lang natin yung maximum potential ng ating mga manok kung yung programa natin ay nasusunod ayon sa chronological order, yung pagkakasunod-sunod. Hindi pwedeng mini mo. Alam mo yon, Pilipog, alam mo yon. Ang nagkamali si AgriVet, no? Okay? Kung gusto nyo malaman kung yung lahat ng programa ko, hindi lang yung immunization or vaccination program, kundi kasali na yung breeder selection program, egg selection program, incubation program, brooding program, growing program, laying program, etc. Lahat ng programa, para makopya nyo yung lahat ng ginagawa ko, mag-register na lang kayo doon sa chicken farming seminar. Nandiyan sa description yung link. Click nyo yun, mag-register kayo ngayon, within the same day, basta wag lang hating gabi ha. Within the same day, ma-approvehan ako account nyo at makakapagsimula kayong masisimulan nyo na ang panonood doon sa 4 na oras na pre-recorded chicken farming seminar ko with e-certificate upon request. Tapos may kasamang 30-day technical consultation via email dahil alam ko may mga follow-up questions kayo habang nanonood. Ipunin nyo lahat yon after nyo panoorin yung 4 na oras na video.
tsaka nyo i-email sa akin. Whether in English or Taglish, yan. Pwede yan. Ako mismo ang sasagot. O siya, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.